Amen. Good morning po ulit. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po muli ay magsasama-sama sa ating pagpapalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So again, eto na naman po ako, si part 1, si part 2, hanggang part 4 po ulit tayo. Salamat sa Diyos. But this morning, please open your Bible with me in the book of Matthew chapter 1, verses 1 down to 6. Again, Matthew chapter 1, verses 1 down to 6. Sabi po dito ng aklat ng Mateo, kabanatang 1, talatang 1. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, mula sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Okay, so let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat sa umagang ito na binigay niyo po sa amin para po muli magpalakasan sa pamamagitan ng iyong salita. Tunay na ang iyong salita ay buhay at laging nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katagumpayan, encouragement, at ng kapangyarihan upang magpatuloy sa buhay na mayroon kami habang hindi ka pa bumabalik. Panginoon naming Diyos, samahan mo kami ngayong umaga at patuloy na patatagin. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Lord. Again, so naalala ko lang po as a testimony, noong nakaraang devotion natin, ang topic ko po ay Bring Me Back to You. At yung sabi ko doon na na refresh yourself. Medyo magpamassage naman, kumain ng masarap. You know what? Napakabuti ng Panginoon sapagkat kami po ni Pastor ay yung regalo po ng ransohan doon sa kanilang pa-appreciation sa mga pastor. Hindi kasi kami nakasabay sa kanila sa pagpapamassage. So nag-schedule kami ng iba kasi that time gabi na natapos. So gagabihin naman kami kung that day din kami nagpamassage. So nag-schedule kami ng ibang araw kasi nga ang layo namin. And by God's grace, salamat sa Panginoon, after nung very relaxing massage na binigay po sa amin doon po sa massage parlor ng kapatid ni Pastora Leng ay hello po Ma'am Weng, pagpalain ka ng Panginoon sa iyo pong ginagawa sa aming mga pastor. So after that very relaxing massage, naman kami, nag-eating fellowship and talagang unlimited sangyup. Pambihira. Hindi lang po kami ni Pastor yung na-refresh, kundi yung mga anak namin kasi isang pamilya kaming naggala at nagbiyahe papuntang Lucena. So, pagpalain ng Panginoon ang kanyang lahat ng ginagamit para i-bless po ang mga pastor. Lalo nga po ngayon at Pastor's Month. So, it's really an amazing experience for us. Lalo na kay Pastor kasi first time niya yun. Well, anyway, it's just a testimony testifying that God really answers our inner desires, no? Purihin ang Panginoon. So, let us go back to our message this morning. Shout out sa lahat ng mga kapatid natin na hindi nagsasawa na makinig, mag-share at mag-like ng ating mga devotions. Pwede rin po kayo na magpa-advertise ng inyong mga businesses and then send the love gift to our sa ating pong page or sa ating officers para lalo pang mapalakas ang ating pong ministeryo ng ating devotion. Okay. Hallelujah. Okay. So, the title of our message this morning is Who Are Belong. Who Are Belong. Sino nga ba yung kasali? No? Bakit yun yung title natin? Who Are Belong? Actually, gusto ko siyang palitan ng We Are Belong. Saan? Pag binasa po kasi natin yung Matthew, napakadalang po nang nagpipreach ng Matthew chapter 1
dito. Kasi ito po ay iniisa-isa at binaybay lamang po yung lahi na pinanggagalingan. Anak ni ganito, anak ni ganyan. But as we can see, mula po sa verse 1 hanggang verse 6, ito yung lahi na pinanggalingan ng Haring David, no? Mula kay Abraham, no? So, mula kay Abraham hanggang kay Haring David, and then mula kay Haring David hanggang sa Panginoong Hesukristo, naroon yung parang nakakatamad baybayin ng mga pangalan. Actually, ang hirap ng tandaan hanggang ngayon, hindi ko pa nga sa ulo yung mga pangapangalan na yan. But the good thing is, tingnan natin, sino ba yung mga kasali dito na supposed to be hindi kasali? No, sino ba yung isinali ng Panginoon sa genealogy na pinagmula ng Panginoong Jesus na kung standard natin ang pag-uusapan, hindi dapat kasali? No? Kasi kung standard ng tao ang pag-uusapan, mahihirapan tayo. Good thing na lang na iba ang standard ng Diyos sa standard natin. Though God is perfect and we are imperfect, pero parang mas mataas pa yung kalidad ng gusto natin. So, hindi kasi yun about sa standard About yun sa love na meron ng Panginoon. Bakit siya nakasali? So sino-sino yung mga hindi dapat kasama sa genealogy na binaybay natin mula verse 1 hanggang verse 6, pero ginawa ng Diyos na kasama. Sinadya ng Diyos na isama. Para pagdating sa panahon natin, hindi natin pwedeng sabihin na, puro Jewish lang naman yung Puro Jewish lang naman talaga yung pinanggalingan, hindi naman talaga tayo. Kaya nga dito, walang maipapagmalaki ang mga Jewish sila when it comes to salvation. Wala silang maipapagmalaki kasi we are the same in the sight of God when it comes to salvation. So, sino-sino ang mga hindi dapat kasama? Again, the title of our message this morning, part 1, ay We Belong, or Who Are Belong. Bala na kayo kung anong gusto niyong title. Okay, sabi po dito, tingnan po natin ha, ang sabi po dito, si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Huda at kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, sina Fares at Sarah. The first one is Tamar. Ito yung babae na kada mapapang-asawa ng anak ni Judah ay namamatay ang kanyang asawa. Para bagang may kasamang sumpa. Actually, sa Genesis chapter 38, ito po yung pinag-uusapan na si Tamar ay pinakasalan ng anak ni Judah. And then, all of a sudden, hindi pa sila nagkakaanak, namatay yung panganay yung panganay na anak ni Judah na napang-asawa ni Tamar. Ipinakasal ulit yung pangalawa at ito'y namatay ulit nang hindi nagkakaanak. Hanggang ipinakasal ulit, hanggang sa naubos na yung anak at merong isang natitirang anak na bunso. Sabi ni Judah, umuwi ka muna sa inyo, Tamar. Hindi mo pa naman maiintay aring bunso kong anak at napakabata pa. Sabing ganyan. No? Umuwi ka na. Actually, pinauwi ni Judah si Tamar sa kanila, hindi dahil bata pa yung kanyang anak para maging asawa, kundi dahil natatakot si Judah na mamatay din ang kanyang bunsong anak at maubusan na siya ng anak. Na para bang ano ba namang babae, kada mapapang-asaway na mamatay. Actually, si Tamar po ay isang Kanaanite, lahing kinasusuklaman ng Diyos. Ang Kanaanite ay lahing kinasusuklaman ng Diyos na inayawan na po siya ni Judah, inayawan na siya ng lahi ng Diyos. No? Si Judah, alam niyo, si Jesus, galing siya sa bloodline ni Judah. Inayawan na siya ni Judah, umuwi ka na. Pero, ano yung katangian ni Tamar? Bakit hinayaan ng Lord na maging kaisa pa rin siya at makasama siya dito sa genealogy ng aklat ng Matthew? It's because hindi po tumigil si Tamar para manatiling kalahi ni Judah. Hindi tumigil si Tamar hanggang sa mabalik yung ugnayan na meron siya sa family ni Judah.
ito yung hindi makulit po talaga si Tamar. Dumating yung time na malaki na yung bunsong anak ni Judah at hindi niya ipinapatawag si Tamar para pakasalan ang kanyang bunsong anak. Kasi nga kung mamatay niya. So ang nangyari, nagkunwari po na si Tamar ay hostess at inabangan niya si Judah sa isang lugar habang nagpapasol ng kanyang mga alaga. Sa madalit salita, may nangyari sa kanilang dalawa sa pag-aakala ni Judah na ang sinipingan niya ay babaeng bayaran. Until one time, dumating ang panahon na nabuntis si Tamar. So sabi ni Judah, ay sinong lalaking gumalaw sa iyo at ikaw na may pumayag at ano kat nabuntis ka, patay na ang iyong mga asawa, hindi mo na intay ang aking anak. Parang sinisi pa si Tamar at ang punto doon, papatayin po si Tamar. Pero sabi ni Tamar, wait lang, ang nakabuntis sa akin ay ang may-ari nito. Kasi nung siya po ay sinipingan ni Judah, binigay po yung tungkod at saka yung singsing, tanda ng kanyang kabayaran. No? Pero supposed to be, yun ay ibabalik at kapalit po ay hayop or kambing or tupa. Ang kapalit dapat bilang kabayaran. Ngunit, hindi na nga natagpuan si Tamar sapagkat hindi naman siya babaeng bayaran. So, at the end of the day, ang naging mag-asawa ay si Judah at si Tamar. Pero makikita natin dito, sabi, naging anak ni Judah kay Tamar, sina Fares at Sarah. Bakit binanggit yung pangalan ni Tamar? Pwede namang sabihin na naging anak ni Judah si Fares at si Sarah. Bakit isinali si Tamar? Kasi napaka-distinct nung kakulitan ni Tamar when it comes doon sa relationship na meron siya sa lahi na iniingatan ng Diyos kay Judah. Yung kakulitan na yun yung nag-push kay Tamar para manatiling connected sa bayan ng Diyos. Yun yung tayo mga Kristiyano dapat maging katulad tayo ni Tamar Hindi pwede na porke sinabi ng iba, hindi ka dyan kasali. Hindi porke sinabi ng iba, hindi ka dyan bagay. Oy, isamahan laan ng mga may pera. Oy, isamahan laan ng mga magagaling, ng mga bababait. Ay, ang mga officer ay para lang yan sa matatagal ng Kristiyano, sa matatagal ng pastor. Ay, ang respeto ibinibigay lang sa mga sa mga may pinag-aralan. Huwag kang padadala sa mga gayong sabi. Bakit? Ikaw yung gumawa ng paraan na mag-stay connected ka doon sa, mag-stay ka doon sa connection mo, no? Para manatili ka sa Panginoon. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng ibang mga sabi-sabi. Huwag kang maniwala sa mga naririnig mo. Maniwala ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Alam mo, hindi po nagtataboy ang Panginoon. Katulad ka ba ni Tamar? Isang dating kinasusuklaman ng Diyos. Si Tamar, pero still sinali siya ng Diyos dito sa genealogy ng Panginoong Jesus. It's because hindi ang Diyos tumitingin sa lahi. Tumitingin ang Diyos sa puso. Yung desire ni Tamar na magstay doon sa family na una talaga niyang pinakasalan, inonor yon ng Panginoon. No? At sa kanya nanggaling na lahi ang Panginoong Jesus. See, the Lord Jesus Christ doesn't come from the 100% Jewish blood. Ano? So, kaya nga po, hindi pwede nating sabihin na Jewish lang talaga yung naligtas. Tapos nahabag lang ang Diyos, matigas lang ang ulo ng Jewish, kaya tayo naligtas. No, it's not that way. No, from the very beginning, God included Tamar, the Canaanite woman, because of her heart. So tayo rin po ay iniintay ng Diyos na mangulit para huwag tayong malayo sa Kanya. This morning, I want to encourage each one of us.
Huwag kang matakot na sumali sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ganito ka, ganyan ka. Huwag kang matakot. It's the heart that counts. Huwag kang matakot na sumama sa mga lingkod ng Diyos kahit pasabihin, ay wala kang lisensya, wala kang pinag-aralan. Huwag kang matakot. Kung sa paningin ng iba, hindi ka qualified. God qualifies you. No? It's not about the education. It's not about the financial matter. It's not about the beauty. It's all about the heart. So kung gayahin natin si Tamar na hindi natigil until gamitin siya ng Panginoon, kayang-kaya rin niyang gawin ng Diyos sa iyo, kapatid. Let us pray. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito na kami binigyan mo ng kalakasan. Salamat Panginoon na dahil sa aming kasalanan, kahit hindi karapat-dapat, ginawa mo kaming karapat-dapat, Panginoon. We are praying, O Lord God, na yung karakter ni Tamar na hindi pagtigil upang patuloy na maging kabahagi ng lahi ni Judah, ay maging karakter din namin, Panginoon, upang hindi kami tumigil until dumating yung time na gamitin mo kami, Panginoon, mightily and powerfully kung saan mo talaga kami nilikha. Ayusin mo kami, Panginoon, at huwag mong hayaan na ma-discourage kami ng mga naganap sa aming buhay. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Once again, good morning. Be like Tamar, aggressive pagdating sa Panginoon at hindi nagdadalawang isip. Willing to wait, katulad ni Tamar, hanggang sa lumaki yung maliit na anak ni Judah and yet yung tatay ang napang-asawa niya. Willing to wait and did not discourage sa mga kamatayan ng kanyang mga naunang asawa. Do not be discouraged kung may mga naumpisahan ka na namatay o kung ano pa man. Yun. God bless everyone. Have a blessed morning and receive the character of aggressiveness of Tamar when it